Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video patungkol na naman sa mga mini chainsaw mga bro. Ayan, so sa video ito mga bro ay bibigyan ko kayo ng tips. Ayan, kung paano mapaandar ang ganitong problema ng mini chainsaw. So bali ang problema ng mini chainsaw na ito mga bro ay kapag mainit na ay ayaw nang umandar ang issue nito. Pero kapag halimbawa malamig pa siya, kung papaandarin mo ay aandar naman. Ang problema kung mainit na siya ay ayaw nang umandar. So bibigyan ko kayo ng mga ilang tips mga bro kung paano i-troubleshoot yung ganitong problema ng mini chainsaw. Okay. So balik rin natin mga bro. Ayan. So pagka ganyan mga bro ang problema ng mini chainsaw nyo, ang unang gagawin nyo ay i-check nyo yung kanyang kuryente. Ayan, kung halimbawa pinaandar nyo at umandar, tapos pinatay nyo, mainit na siya, kapag pinandar nyo ayaw nang umandar, ang gagawin nyo, i-check nyo kung mayroon siyang kuryente. Okay, yun yung gagawin nyo. So tatanggalin nyo ito. Ayan, tapos tanggalin nyo rin itong air cleaner o air filter. I-check nyo dito sa may spark plug kung nawawala yung kanyang kuryente. Ayan. Bali ang gagawin nyo mga bro kapag halimbawa na natanggal nyo na yung kanyang swako ay halimbawa kapag mainit na pinaandar nyo tapos mainit na siya tapos ayaw nang umandar ay subukan yung tignan yung kuryente ng spark plug kung may lumalabas sa kanya, baka naman spark plug yung problema. Ayan, o di kaya subukan yung palitan yung spark plug. At kung halimbawa mga bro ay napalitan nyo na at ganun pa rin, so i-check nyo naman mga bro yung dito sa may high tension ng kuha natin ng ignition coil natin. Kung halimbawa mainit na at ayaw nang umandar, titingnan nyo yung labas ng kuryente dito, baka nawawala yung kuryente ng ignition coil natin. Ayan, so tanggalin nyo yung swako niyang ganyan. Yan, tapos direkta nyo lang ganyan sa ground, makikita nyo kung may kuryente dito na pumipitik papunta sa ground. Makikita nyo kung dire-diretso yung pitik ng kanyang kuryente. So kung halimbawa man mga bro na i-check nyo na at okay naman yung kanyang kuryente, so ang susunod naman ninyong gagawin ay i-check nyo yung mga oil seal dun sa may kuan mga bro, sa loob ng crankshaft nya. Tatanggalin nyo yung mga kuan dito, yung brake drum, tapos tatanggalin nyo yung flywheel nya. I-check nyo yung oil seal nya kung mayroon ng bitak. Ayan, so ganun lang yung pag troubleshoot. Tapos i-check nyo mga bro yung kuan, yung apat na kuan dyan, allen bolt, baka lumuwag dito sa kanyang block. Bala ang isa pa palang problema mga bro kapag yung chainsaw nyo ay ayaw nang umandar kapag mainit, i-check nyo yung kadena nyo. Yan, ganyan nyo kung hindi siya mapihit. Halimbawa kung ginanyan nyo, hinila nyo, hindi mapihit na ganyan, ibig sabihin mga bro, hindi nyo mapapandar yung chainsaw nyo. Kailangan yung tanggalin tong dalawang tornilyo na ito. Ayan, okay, tanggalin natin. I-check natin kung ipapakita ko sa inyo kung ano yung nagiging dahilan yan kaya ayaw umandar. Humihigpit kasi mga bro yung natin, yung brake drum natin, hindi mapaikot ng makina, kaya ayaw niyang mapandar kapag mainit na. Papakita ko sa inyo yung dahilan kung bakit ayaw nang umandar, pero isa lang ito mga bro sa mga dahilan kung bakit ayaw umandar.
Maraming dahilan mga bro kung ganito ang problema ng mini chainsaw. Itanggalin natin. Ayan. So ang i-check nyo mga boss, yung lining dito, kung halimbawa hindi pa natanggal, pumapakat yun. Baka kung ito mga bro, hinihila ito yung pinaka, baka kung ito mga bro, ito yung itong preno niya ay nahihila ito, hinihila niya yung kung dito, brake lining, pumapakat dito sa brake drum natin, pinipigil niya ito. Kaya kahit anong gawin nating hila-hila, hindi kayang paikutin ng makina dahil nakapakat dito, pinipigil ng lining yung ano natin, yung brake drum natin. Yan. Tapos mahigpit ito. I-check nyo baka sobrang adjust dito sa may adjustan natin. Ayan, i-check nyo. Kung halimbawa binalik nyo, i-check nyo yung kadena kung napapaikot, kung halimbawa hinigpitan nyo na dito. Okay? Ayan. Tapos mga bro, ang i-check nyo pang isa ay yung tornilyo ng kuwan natin, karburador natin, baka maluwag, may sumisingaw dito. Ayan, kapag mainit na, hindi ganong makahigop ng gasolina yung kuwan natin, tension natin dito sa kanyang karburador. Ayan. Yun yung mga dapat i-check yung kuwan dito. May gasket din ito dito bro, mga bro, dito. Ayan. Check nyo yung dalawang allen bolt nya dito sa ating karburador, baka lumuwag dahil sa vibration. At kung halimbawa mga bro, na-check nyo na lahat, wala namang singaw at ganun pa rin, ang last na gagawin nyo mga bro ay subukan nyo magpalit ng ignition coil. Ayan, mayroon ding trouble na ganun mga bro, yung ignition coil natin, halimbawa kapag malamig, mayroon pa siyang kuryente, may lumalabas pa na kuryente dito sa ating swako. Pero halimbawa kapag uminit na, nawawala na yung kanyang kuryente. Ibig sabihin mga bro, yung ignition coil natin o yung CDI natin ay mahina na yung rewind niya dun sa kanyang katawan, yung high voltage niya dun. Ayan, may tama na yung pagka-rewind niya. Kaya obligado magpapalit ng ignition coil kapag ganun pa rin. Kapag na-check nyo na lahat ng mga oil seal, yung mga maluluwag dyan, okay naman, yun yung last na remedyo natin. Ayan. So ang panghuli mga bro ay subukan yung i-timing yung carburetor nyo. Mayroong ganun kapag malamig pa lang, madaling pandarin, tapos kapag mainit na, ayaw nang umandar. Subukan yung i-timing mga bro yung carburetor natin. May mga video na tayo mga bro kung paano mag-timing ng carburetor, paano magtanggal ng flywheel, paano magtanggal ng brake drum. Hanapin nyo lang sa mga video natin dyan sa channel ko mga bro. Ayan. Okay, yun lang mga bro. Ganun lang yung tips natin. Kapag ang problema ng mini chainsaw ay madaling paandarin pag malamig, tapos kapag uminit na ay ayaw nang umandar. Okay, so sana ay nagkaroon na naman kayo ng idea mga bro sa pinag-usapan natin sa video ito. Okay. Paano mga bro, hanggang sa susunod na naman ng mga video ko at kita-kita na naman tayo doon. At maraming salamat ulit sa inyong walang sawang panonood sa ating mga video.